oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 3 minuto na bago o makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Nakakalulang pagtaas ng presyo ng luya sa Metro Manila. Inaaksyonan na ng DA. Ronda Pilipinas. Ngayon pa lang inaaksyonan panghuhuli sa mga unconsolidated jeep. Hindi pa rin nasisimulan ng LTFRB. Ronda Pilipinas. 3 lespo na sangkot sa pagdukot sa 2 Chinese iniharap na sa publiko. Ronda Pilipinas. At makatwiran nga ba ang desisyon ng Korte Suprema na bigyan ng tsansa ang mga convicted sa heinous crime na paikliin ang kanilang pagkakabilanggo? Alamin sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 11 patay sa pananalasa ng bagyo sa South Africa. Ronda Pilipinas. At balitang sports, Alas Pilipinas men's team laglag na sa championship ng 2024 AVC Challenge Cup. Ronda Pilipinas. Ito, showbiz 80 anyos 80 anyos na ama ni Nino Mulak, to be exact, 83 years old yata ito May karelasyong, 30 anyos. Ronda Pilipinas. At sobrang tinaasan ng landlord ang renta sa bahay na inuupahan mo. Alamin ang kaparusahan niya sa bawal ito. Ronda Pilipinas. Nakakaganda nga ba ng boses ang pagkain ng langgam? Pabira naman to. Nakakaganda ba nga ba talaga ng boses? Sino bang mga announcer ng DWIC kumakain ng langgam? Nakakaganda ba ng boses ang mga langgam? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Siguro naman yan nabalitaan na ninyo Merong jeepney strike yung mga jeepney drivers sa June 10, 11 at saka 12. Okay? Baka hindi nyo pa alam alam nyo naman, sabi ng LTFRB, yung mga hindi nakapag-consolidate ng April 30, yan ay kolorum. In short, ito'y strike ng mga kolorum. Ngayon lang ako talaga nakarinig ng mag-i-strike ang mga kolorum. Oo, dahil hindi pa yata. Pero kahit na, sinabi ng LTFRB na hindi pa sila nang huhuli. Still, they are kolorum. Ngayon mag-strike. Nakakatawa sa social media. Sabi ng comment, so ngayon lang ako nakarinig ng kolorum na mag-i-strike. Bawal nga sila Tapos, unang-una, dapat wala talaga sila sa kalye. Ay, nako, mahaba-haba pa yung issue na yan. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ 882 at live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV,
sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, kumikilos na ang Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng luya. Ito'y matapos umabot sa 180 piso hanggang 300 piso. Kahapon nga, di ba, sabi ko sa inyo, may nag-viral 400 pesos ang per kilo ng luya. Ang kada kilo. Sa mga pamilya sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, hinimok ni Agriculture Undersecretary Cheryl Marie Natividad ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng kadiwa centers upang ibagsak ang wholesale prices upang maramdaman ng mga consumer ang mababang presyo ng produkto, partikular na ang luya. Gayunpaman, isa sa nakikitang dahilan ng departamento sa pagtaas ng presyo ng luya ang pagbiyahe ng mga produkto sa Manila mula sa Region 8 at Cordillera Administrative Region. Makita natin ang production nasa 28,766 metric tons ito nung nakaraang taon. Tapos, ang pinapalaganap natin ngayon ay yung pagdala through our Kadiwa platform at ini-encourage natin, iniinganyo natin ang ating mga local government units sa Kamaynilaan na magkaroon din ng sariling kadiwa para may pamamaraan tayo na ibagsak yung ating wholesale price mula doon sa NVAT tsaka sa BAPTC papunta dito sa mga merkado na hindi naman ganun kataas na ang patong. Dahil dito, pinayuhan ni Undersecretary Yusek Natividad ang publiko na magtanim na lamang sariling magtanim na lang kayo ng luya sa inyong mga bahay. Gawin na rin nating solusyon sa ating mga bahay. Sa isang paso siguro, magtanim tayo ng ilang pirasong luya doon. Tutubo din naman yan. Yes. Para maging plantito at plantita at meron pa tayong fresh na source ng ginger sa ating mga kabahayan. But kidding aside, siguro ito yung panahon, lalo na sa mga tag-ulan, na umaapila tayo sa ating mga nagbibenta, traders sa palengke o yung mga umaangkat na isipin naman din natin yung kapakanan ng karamihan. Okay lang ang kumita pero wag namang sobra-sobra. Alam mo, tatawa na sana ako, Yusek, doon sa joke mo. Magtanim ng sariling luya. Pagka ganun, Yusek, yung pagdami ng mga kadiwa centers at pumunta sa kadiwa center, hindi naman ho ganun karaming kadiwa center sa buong Pilipinas. Lalo na sa Metro Manila, hindi ho yun ang sagot eh. May problema talaga ang mga traders na yan. Yung ano yan, middlemen pa rin ang problema dyan, Yusek. Ang tinig ni Agriculture Undersecretary Cheryl Marie Natividad sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi pa nasisimulan ang paghuli sa mga unconsolidated PUVs. Ito'y kahit na natapos na ang deadline sa pagpapasa ng aplikasyon noong Abril 30 para sa kanilang franchise consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Board Member Mercy Jane Paras Laines, nagpapatuloy pa ang pagdinig at pag-i-issue ng mga show cause order sa mga operators na hindi sumasailalim sa mga sa konsolidasyon ng mga kooperatiba at korporasyon dahil ito'y bahagi niya ng due process na ibinibigay ng LTFRB sa mga bagong magpapakonsolidate. Nakatakda namang pag-usapan ng ahensya sa susunod na linggo ang suwestyon sa Kamara. Suggestion pa lang ito ang suwestyon sa Kamara na bigyan pa ng 1 taong palugit ang mga tsuper at operator na hindi pa nakakapag-consolidate. Take note, suggestion pa lang ito. Samantala, nakatakdang maghilos protesta muli ang Grupong Manibela upang kalampagin ang gobyerno at ipanawagan na muling pakinggan ang kanilang kahilingan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ang tingin ho ng LTFRB dito hindi na rin sila magpapakonsolidate kasi ilang beses na ho yung extension Ilang beses na, umabot na tayo ng 2024. Ilang beses na yan, Panahon pa ni Pangulong Duterte yun, di ba? Kung matatandaan ninyo. Kaya kung kahit ilang extension pa ang bigay dito sa mga jeepney drivers na ito, mukhang hindi talaga sila magko-consolidate. Teka muna, tanggap muna tayo ng report. 3 pulis nadawit sa pagdukot sa 2 Chinese, sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa SPD.
Alamin po natin ang report ni Patrol 17 Jopel Peleño. Jopel, go! Kinumpirma ni Southern Police District Director Police Brigadier General Leon Rosete na naaresto na ang 3 pulis na sangkot sa pagdukot sa 2 Chinese national sa Pasay City. Kabilang sa mga inarestong pulis ang isang traffic police officer sa Makati at 2 ang galing naman sa NCRPO. Sa ulat ng PNP, nitong nakalipas na June 2 ay binabaktas ng 2 Tsino ang kahabaan ng Taft Avenue lula ng kanilang sasakyan nang bigla na lamang parahin ng mga pulis dahil sa naging paglabag umano sa batas trapiko na agad ring pinusasan. Imbis na sa istasyon ng pulis magtungo, dinala sa ibang lugar ang 2 dayuhang biktima at nanghingi ng ransom kapalit ng kanilang kalayaan. Buti na lamang nagawang makatakas ng 2 biktima na agad humingi ng saklolo sa mga otoridad. Mahaharap ni Brigadier General Rosete sa kasong kidnapping at robbery and serious illegal detention ang 3 parak. Una lang napaulat na ihaharap ngayon sa media ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at DILG Secretary Benhar Abalos ang 3 tiwaling pulis. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ano ang ating magiging weather? Ay dapat malaman natin kung ano magiging weather ngayon para malaman kung tuloy yung lakad ninyo o yung event ninyo o yung date ninyo ngayong hapon o kayo ngayong tanghali. Okay, alamin natin kung tuloy ang lunch meeting ninyo dahil alam nyo naman ng Maynila, umihilang ang kapre. Alamin natin ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alright, alamin natin ang pinaka-latest weather mula kay Daryl Dustin. Daryl, ano weather? Ano latest? Ayan, ito latest. Dennis, magandang umaga Pilipinas. Narito ang aking latest weather report. Isang bagong low pressure area o LPA ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na patungong hilagang silangan ng Luzon. Kukuha pa tayo mamaya ng mga dagdag detalye dyan as we progress sa araw na ito para updated kayo. Pero ngayon, kung nakikita niyo sa labas, medyo makulimlim Habang ngayon, trough naman ng LPA ang magpapaulan sa ating bansa, partikular sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon at magpapatuloy ito hanggang mamayang hapon. Kaya asahan natin ang localized thunderstorms at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. At kahit tag-ulan na, mahigit 30 lugar naman sa bansa ang posibleng makaranas pa rin ng danger level sa heat index. Maglalaro sa 41 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang mga ito. Sa Verac, Catanduanes, nasa 47 degrees kasama na dyan ang Giwan Eastern Samar at Maasin Southern Leyte. 45 degrees naman sa Masbate City, Rojas, Capiz, Iloilo City at Catarman, Northern Samar. 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Etiaga, Isabela, San Jose, Occidental Mindoro, Dumangas, Iloilo, Catbalogan, Samar, Tacloban, Leyte at Zamboanga City. Dito naman sa Metro Manila, asahan din ang mga pag-ulan bagamat papalo naman sa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang ating heat index. Ang araw sumikat kaninang alas 5:26 ng umaga, kasahan natin itong lulubog mamayang alas 6:23 ng gabi. Sa update naman natin sa Mount Canlaon, dahil sa eruption na naganap sa Bulkang Canlaon, isinailalim na sa state of calamity ang lugar at dinala na sa evacuation center ang mga pamilyang apektado. Sa ngayon, nasa alert level 2 pa rin ang bulkan at ayon sa pag-asa o sa PVOX, posibleng umabot sa extreme caution o 41 degrees Celsius ang La Carlota, Negros Occidental na maaaring magdulot ng heat cramps o exhaustion sa atin. At posible ring makaranas ng heavy rains ang ilang lugar sa Negros Occidental dulot ng pagsabog ng Mount Canlaon dahil sa lahar. Sa usapin naman na flight cancellation, sa Cebu Pacific kinansela ang mga flight dahil sa hindi magandang lagay ng panahon. Sa Cebgo ang mga biyaheng Manila, Naga, Manila ay kanselado sa Cebgo yan habang sa Philippine Airlines naman kinansela ang mga flights dulok sa eruption ng Bulkang Mayon. Mga flight papuntang Manila, Cebu, Manila. Sumunod dyan ang mga flights naman papuntang Manila, Antique, Manila.
Kasama na rin sa mga flights dyan ang Manila, Iloilo, Manila at ang Manila, Bacolod, Manila. Meron din mga flights na kanselado. Ito naman ay mga flights magmula Cebu. Philippine Airlines pa rin ito ha. Cebu, Iloilo, Cebu, Cebu, Bacolod, Cebu at Iloilo, General Santos, Iloilo. Yan ay sa Philippine Airlines. Samantala sa mga oras na ito, isa sa ilalim muli sa yellow alert ang Luzon Grid dahil daw sa manipis na naman na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang pagsasailalim sa yellow alert ay magsisimula mamayang 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Lagot na naman, brownout na naman tayo niyan. Yung mga nag-aircon dyan, hinay-hinay muna. Pero asahan din natin ang mga pag-ulan sa buong hapon na to, kaya medyo makulimlim sa labas. Kaya magdala rin ng payong at kapote. At yan ang aking weather report at updates, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala ay giniit ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Chofilo Guadis III na hindi na dapat ituloy ng mga operator at driver ng unconsolidated jeepneys ang ikakasang transport strike sa AGIS hanggang 12 ng Hunyo. Hanggang araw ng kalayaan. Ayon kay Chairman, wala nang karapatang pumasada ang mga tsoper at operator na hindi sumailalim sa franchise consolidation dahil itinuturing ng kolorum ang kanilang unit mula nang matapos ang April 30 deadline. Kasunod nito, ibinabala ng LTFRB official na maaaring maharap sa kaukulang reklamo ang sino mang makikiisa sa tigil pasada lalo na kapag naabala ang publiko. Samantalang ihayag ni Chairman Guadis na pag-aaralang mabuti ng LTFRB kung makakabuti ang mungkahi ng isang congressman na hayaan munang pumasada hanggang sa maluma na ang mga single franchise at unconsolidated jeepneys. Ronda Pilipinas. Inaasahang magsisimula na sa ika-4 na quarter ng 2025 ang partial operation ng Metro Rail Transit Line 7 na ito Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, inaasahang makukumpleto na ang Tala Station sa Caloocan City sa taong 2026 habang inaasahang matatapos na rin ang San Jose del Monte Station sa Bulacan sa 2027. Kaugnay nito, makikipagtulungan naanya ang DOTR sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte upang isaayos na ang mga ruta at mapabuti ang kalidad ng serbisyo sa mga residente. Kapag natapos na ang proyekto, inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte sa loob lamang ng 30 minuto mula sa dating 3 oras. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang okay, sige. Teka muna. Makatuwiran nga ba ang desisyon ng Korte Suprema na bigyan ng chance sa mga convicted sa heinous crime na paikliin ang kanilang pagkakabilanggo? Eto, magbibigay kami ngayon ng isang special report sa Siyasat. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Abril 3, idiniklara ng Korte Suprema na entitled ang mga bilanggong convicted sa heinous crimes na bawasan ang kanilang sentensya. Alinsunod ito sa Republic Act No. 10592 o No Good Conduct Time Allowance na mas kilala bilang GCTA Law. Sa ilalim ng nasabing batas ay babawasan ang sentensya o iiklian ang panahon ng pagkakabilanggo ng mga convicted basta't magpakita ng magandang asal. Layunin din itong mabawasan ang pagsisiksikan sa piitan ng mga bilanggo, lalo na sa Nubilibid Prison. Pero sa desisyong pinunente ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh at na-promulgate noong 1 linggo, napag-alaman ng SC na lumampas na ang Department of Justice sa jurisdiksyon nito o sa kanilang power of subordinate legislation.
ito'y makaraang iitsapwera ng DOJ ang mga convicted sa mga karumal-dumal na krimen sa mga dapat makinabang sa GCTA law. Ayon sa SC, walang bisa ang 2019 Implementing Rules and Regulations ng DOJ nang palawigin nito ang saklaw ng batas, makaraang alisin ang mga labas-masok at tumakas sa kulungan at persons deprived of liberty na convicted sa heinous crimes at bigyan ng GCTA credits. Sa kabila nito, mariing tinututulan ng mga pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen at ilang grupo gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption ang nasabing desisyon ng SC. Kinatigan naman ng Commission on Human Rights ang naging pasya ng kataas-taasang hukuman na isama sa dapat bigyan ng GCTA credits ang mga sentensyado sa karumal-dumal na krimen. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Beda Epres, naniniwala silang kahit nakagawa ng krimen ng isang tao ay may pag-asa pa rin itong magbago. Kahit po ang isang tao ay nakapag-commit ng tinatawag nating heinous crime. Pero dahil nga po merong yung decision sa kanya ay mapatawan siya ng ganito kahabang oras. Pero naniniwala pa rin po kasi kami na ang isang tao ay posible pang magbago habang siya ay nasa loob. At once makapagpakita naman po siya ng na kumbaga na nagbago na po yung kumbaga napagsisihan na, tinanggap niya yung kanyang kasalanan at pinagdudusahan niya, pwede po natin siguro siyang mabigyan ulit ng pangalawang tsansa na ma-shorten ng kahit papano ng konti yung kanyang sentence and then eventually makalabas at ma-reintegrate po ulit natin sa society. Para naman kay Attorney Tranquil Salvador, din ng Manila Adventist College School of Law, wala sa Supreme Court at DOJ ang problema. Bagkus ay sa mismong ipinapatupad na batas. Tatanungin natin yung interpretasyon ng batas, which is yan ang primary function ng ating Korte Suprema. Ang ininterpret nila ay batas lang at tama ang kanilang interpretasyon. Kaya sasabihin natin, naku, mali naman yan. Sobra na nga ito mga pinagagawa nila. Ang kailangan po diyang amyendahan ay batas. Kung sa tingin po nila na dapat idagdag yung heinous crime, yung kailangan idagdag yung repeat offenders na yan, at previously na convict, yung hindi voluntaryo nagservisyo na mag-execute na dapat siya makukulong o tumakas. Kung gusto po yang ilagay, sabi ng Supreme Court nga, wala kasi dun sa batas. Dahil dito binigyan din ni Attorney Salvador na nasa Kongreso na ang desisyon upang maplansya ang magkaibang interpretasyon ng SC at DOJ sa GCTA law. Hindi po ang Korte Suprema magsusolusyon doon. Kasi po ang primary trabaho ng Korte Suprema ay interpretin ang batas at ang mga kaso ayon sa tamang pag-intindi nito. Ngayon po, kung sasabihin nila na dapat, ay babalik po tayo sa Kongreso. So Ang doon batas- ipapasa sa mga Opo. lawmaker. Sa mga lawmaker. Yes po, yun po. Alright. Okay. Po sila dapat maglalabi ngayon. Opo. Sabi Pero- niya, parang kulang po batas. Samantala, kumbinsido ang siyasat team na kailangang timbangin ng husto ng Kongreso ang negatibo at positibong epekto ng GCTA law. Bagamat maganda ang layunin nito, sadyang hindi maikakaila na may butas ang batas, kaya't mahalagang maglatag ang mga mababatas na mga remedyo para maging patas sa lahat upang hindi maabuso ang kontrobersyal na batas. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. At syempre tayo yung mga mangungumusta na sa mga kaastig natin. Kumusta mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan
ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, ano po? Pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay nyo? Inaantay mo, download ka na ng Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Yon! Oras natin sa buong Pilipinas, mga kababayan, 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Uy, siguro naman ho, isa ho kayo sa mga sumusubaybay doon sa Senate hearing palagi. Ha? Na may kinalaman po dito sa kay Bamban Mayor Alice Guo. Nasa linya po natin ang isa po sa mga legal counsel o legal counsel po ni Mayor Alice Guo, si Attorney Stephen David. Attorney, magandang araw po. Magandang umaga, Dennis Antenar. Dennis, Opo. kumusta? Ayos naman po, attorney. Attorney, yun Yes. yung nangyayari ngayon, o mamaya ba yun, o ngayon, yung executive session sa Senate, kayo ba'y wala doon? Yes. Opo. Hindi kami invited doon. Pati si Mayor, wala kami doon. Okay. May alam ho ba kayo kung anong pag-uusapan doon sa executive session na yun, attorney? Wala akong idea Kasi ano yan, confidential yan. Hindi naman nila bawal yun. Mako-contempt yung mga naglalabas ng mga pinag-uusapan dyan. Ay, gano'n ba? Oo. Marami nakukulong dyan pag Oo nilalabas nila yun. Kung Oo ano nga. yun. Oo nga. Nasaan ho si Mayor ngayon? Nasa Pilipinas pa rin ho ba siya? Oo naman, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas mo. At ano ho ang kanyang kalagayan ngayon as we speak now, attorney? Well, okay naman siya. In fact, she's living a normal life. Di ba yan ang wish niya, di ba? Oo, kumbaga parang sa ngayon ho ba, ano ho ba ang preparasyon na ginagawa po ninyo? Dahil magtutuloy-tuloy daw ito, attorney, yung Senate hearing regarding sa Pogo diyan sa Bamban. Alam mo, hindi ko nga maintindihan yan Kasi ang Senate, ang talaga noble intention ng Senate is in aid of legislation. Di ba mag-pass ka lang ng batas? Yes. Ngayon, bakit hindi pa sila gumawa ng batas ngayon? Ang dami na nila na source out ng mga informations. Ano bang problema nila? Mayroong invasion ng China, kung ano-ano, lapse sa mga birth certificate. Hindi, maggawa na sila, nakita nila. Ba't kailangan pang idamay si Alice D? Si Mayor Alice D? I-assume mo na lang sila. Isipin na lang nila na tama sila. Hindi, gumawa na sila ng batas at wag na nating idamay yung tao kasi alam mo, sa social media, grabing atake na sa kanya. Siyempre, nasasaktan din yun. Ang purpose mo, gumawa ka ng batas. Pero hindi ka nang gumawa ng batas Nakita mo na yung problema Ba't kailangan mo pang establish na Chinese to o ano to na hindi mo naman magagawa dahil Pilipino naman talaga. Isipin mo na lang sila, ako senator. Isipin ko na lang, ito ang gagawin kong batas para mapigilan itong mga ganitong mga pangyayari. Kasi yan naman ang purpose ng Senate in aid of legislation. Ano ho masasabi ninyo, attorney, na nasa balikat nyo daw yata ang pagpapatunay na siya ay isang Pilipino? Alam mo, hindi namin kailangan patunayan niya kasi Pilipino siya. Alam mo, ang allegations, para maging ebidensya, mag-establish ka ng pruweba ng evidence. Sila ang mag-prove kasi sinasabi nila hindi siya Pilipino. Kung hindi siya Pilipino, ano siya? Chinese siya. Kung Chinese siya, patunayan mo kasi ikaw ang nagsasabi niyan. Siya kami, may presumption of regularity kami. Pilipino siya, alal siya ng tao. Duly elected siya. Wala naman nagprotesta. Tayo may presumption of regularity. Pilipino tayo, sila ang kumilos. Kung kaya nga, di ba, nagpapahil na sila ng mga cases, ombudsman daw, ombudsman, pending na, OSG daw, di ko pa alam, di pa kami nakatanggap ng ang dami, kung saan-saan. Anyway, yan, sasagutin namin. Kung meron na kaming reklamo sa amin. Pero sa ngayon, ang OSD o kung sino, i-prove nila na Chinese. Maglabas ka ng Chinese passport niya. Maglabas ka ng birth certificate niya sa China kung meron mga ganun doon. And then,
may patunayan mo, hindi yung publicity forum ang nangyayari sa atin. Sabi mo, Chinese siya. Yung tao naman, sinasakyan na yun Ang babaw di ba? Kailangan may ebidensya ka, boss. Oo nga, oo nga. Okay, attorney, bakit nga ba na late ng ganun, na 17 years old na, yung tungkol sa birth certificate? Kasi parang tama yung sinabi ninyo. Kasi hindi ibig sabihin na walang birth certificate, Chinese na. 19, boss. Alam mo, ito 19, maniwala 19, ka at hindi under oath ako Nung kumuha ako ng abogasya, nalaman ko wala akong birth certificate. Kayo po? Ako. Oo. Oh. Okay. Kaya nga ang tatay ko, sabi ko, tatay, kailangan ko ng isubmit yung birth certificate ko. Hindi ako tatanggapin ng San Beda Okay. College. Oo. Pwede, kumuha ko, conditional yung application ko kasi wala akong birth certificate. Kumuha ang tatay ko, 20 plus na ako noon, boss. Hindi naman ordinaryo sa atin na walang birth certificate. Itong mga driver ko wala nga mga birth certificate. Hindi ko alam paano nakakuha ng driver's license. Kahit walang birth certificate. Oo. Yun nga. Hindi ko nga maintindihan. Kaya nga pinakukuha ko kasi minsan magta-travel, wala akong kasama. At least meron kang kasama, makuha sila ng passport. Opo. Isa rin ho ba sa ninyo yung kasi naka-preventive suspension yata si Mayor ngayon, ano? Sabi ng DILG, may apila ho kayo na paiksiin or paano ba? Ano yung apila ninyo? DILG ba nagsabi noon o ombudsman or what? Hindi, magpapile ako bukas ng motion for reconsideration. Sana, ako naniniwala pa rin ako sa integridad ng ombudsman. As an institution, alam ko hindi nila pababayaan na kung wala namang merit yung kaso, tuloy-tuloy yung suspension. Naniniwala ako malilift yan pag naisa. Kasi ano ba naman ang problema yung nag-issue ka ng mayor's permit? Lahat ng mayor nag-iistrabaho nila yan. Basta so long as yung aplikante qualified, nandyan ang mga requirements, dala niya, meron nga silang ease of doing business, meron pang Anti-Red Tape Act. Kailangan mo talagang action na yan within, ang alam ko 72 hours. Kung hindi, dereliction of duty ka, pwede kang kasuhan. Ano ang gagawin ni Mayor kung nag-a-apply ng gano'n sa kanya? Legitimate naman yung POGO, meron siyang lisensya ng PAGCOR. Ang sabi ho yata ng PAGCOR, hindi ho sila nag-release ng permit. Kaya ho nagkaroon ng parang red flag itong Pogo dyan sa Bamban, attorney. Nung in-issue ni Mayor yung license, may hawak akong provisional license, kaya nga gagamitin ko rin yung sa ombudsman. Good. At galing yung sa PAGCOR. Original yung mga dokumento na yan. So, paano mo sasabing mali ang ginawa ni Mayor? May lisensya yung aplikante. Di ba? Otherwise, alam mo pare, lahat na lang na mayor dito na may POGO, na may matatamaan sila. Bakit sila nag-issue ng lisensya ng mayor's permit? Na mayor's permit sa mga POGO? Siyempre may lisensya. Tama naman yun Kasi ang POGO talaga buong Pilipinas attorney, no? Yes, sir. Buong Pilipinas. Tsaka, alam mo, ang daming pera pumapasok sa Pilipinas revenue kasi kaya nga may 24-hour platform audit ang PAGCOR dyan. Nakabantay sila 24 oras para nakikita na check na monitor yung kinikita nila sa lisensya dyan. Yung regulatory license permit ay tax, yung regulatory fees. Malaki kaya ang dyan, ang pakinabang ng PAGCOR dyan. So, paano mo sasabing illegal yan? Okay, attorney. Sabi nila may human trafficking, kung ano-ano. Sino ba dapat makakaalam nun? Mayor ba? Ikaw ba, Mayor? Pupunta ka na lang dyan basta-basta. Baka sabihin ba si Mayor nandito? Kaya meron ang hingin siguro. Meron ding nagmo-monitor niyan, boss. Ang PAGCOR din. Under the law sila yun. Kasi pag meron na silang nakita illegal, nandun kasama sa lisensya ng aplikante, ika-cancel mo yon at ipapadlock mo, isasara mo yon. Sino dapat magsasara niya? Ang PAGCOR, boss. Since wala namang napadlock, ang presumption of regularity, walang illegal na ginagawa doon. Diba? Wala. Hindi ko maintindihan ano ba nag-trigger dyan? Dahil may nag-away na dalawang empleyado doon, binugbog ng mga kasamahan niya. Tapos kinulong nila kasi nakawan yan nakatakas. Bakit dinamay mo lahat ng tao doon? Pati yung buong compound, pati mayor. Dapat, pag-imbestiga natin. Bakit siya binugbog? Bakit siya at saka kung sino may gawa, ikulong natin. Huwag mo naman idamay buong Pilipinas. Ewan ko ba kung sinong senador ang nagsabi na dapat parang nangyayari yata sa ilalim ng ilong ni Mayor, parang ganon. Dahil nasa likod lang yata yung Pogo, attorney. Correct, sir. Nasa likod ng munisipyo. Pero sabi ko nga,
pwede bang pumasok ang mayor doon, mayat maya na andun? Meron kang naka-assign dyan na government officials na dapat sila ang mag-super. Sana may meron man lang nag-trigger na, mayor, may illegality doon, may report man lang sana. Wala naman sila ma-prove na gano'n eh. Eh boss, sino bang mayor natin sa buong Pilipinas na pupunta na lang bigla sa Pogo para mag-inspection? Oo. Meron bang gano'n? Ay, malalaman natin. Saka, isa na lang ito, attorney, Yes, sir. ano ba, pwede ko masabihin na nanay niya o nanay niya umano, itong si Amelia Lial, nahanap niyo na ho ba ito? Meron ho ba kayong hakbang na ginagawa Nananawagan nga. O balita ko, magpapapromo pa kayo. Lumabas ka naman kasi itong anak mo, kung mahal mo, ipakita mo. Ngayon ka lang makakabawi, hindi mo pa gawin. Di ba? Pero nakita na ho ba Pero ni kasi Mayor ang nanay niya? Ano? Nakilala na ho ba ni Mayor ang nanay niya? Nakilala niya sa tatay niya. Sinabi lang ng tatay niya, pero mukha, hindi niya alam. Oh, so kwento, Ay, kasi kwento. kasambahay yan. Ha? Kasi kwento. Oo, kasi, alam mo, boss, yung mga lalaki na nakabuntis ng kasambahay, usually magagala-asawa mo dyan, di ba? Tama. Ano gagawin mo to? Palalayasin mo. Yung iba nga, ipinapaampun na lang yung mga anak. Eh. Buti nga ito, nilagay ng tatay niya doon sa kanilang farm. Malaki yung farm nila eh. Lumaki siya doon kasama yung mga yaya doon. Kasi hindi naman siya tanggap nung asawa nung kinakasama ng dad niya. Kaya andun lang siya. Ito ho wala lang ho sa akin yung pangalan, pero yung partner po ng kanyang tatay, wala lang sa akin yung pangalan, hindi ko maano yung pangalan. Yung sinasabing partner po niya, yung kasama sa negosyo, kasama sa ibang yung bansa. sinasabi nila siguro, yung Wen Lin Lin ba yun? Parang gano'n. Hindi naman niya nanay yun eh. Oo, Hindi naman, tingnan mo na lang ang age gap nila, kung pwede ba maging nanay yun. Oo. Ewan ko saan gagaling yung impormasyon nila. Oo nga. Sige, ito, last na lang po. Yung bang tatay ni Mayor Guo, nasa China na ho ba? O nasa ibang bansa? O nasa Pilipinas? Nasa China. Nasa China, boss. China. Hindi ho siya uuwi din eh. Yan ang hindi ko masasagot. Di ba? Kasi hindi ko sakop yan. Hindi ko alam kung saan ko hanapin yan dun. Oo nga. Dahil ang balita ko, ipapatawag din yata yan eh. Karapatan nila yun kung gusto nila magpatawag. Pero ang sabi ko nga, boss, in aid of legislation, para saan pa? Magpas ka na ng batas ngayon. Kung naniniwala ka na urgent yan, national security yan, kung ano-ano ba, bakit pa natin patatagalan ng unli hearing na yan? Bakit di pa tayo gumawa ng bills ngayon at batas? Okay. Di ba urgent yan, boss? Bakit kailangan mo pang hanapin ng sino-sinong tao para ka lang magpas ng batas? Assume mo na lang. Lahat na sinasabi mo, totoo. Anday, gumawa ka na ng batas. Kung ako yung senator, ganun gagawin ko. Gagawa na ako ng batas. Hindi na ako gaganyan-ganyan pa. Ang dami mong dinadamay na tao, di ba? Isa rin ho ba sa pangamba ni Mayor na baka mawala pa siya sa pagka-mayor dahil sa isa sa mga talagang iniimbestigahan yung kanyang pagka-Pilipino? Paano mo naman maalisin yung Pilipino siya? Tatakbo siya. Ano nga magagawa mo kung tatakbo siya? Ano siya? Pilipino siya. Nanalo na nga siya. Gusto nga siya ng tao. Oo. Tapos sa 2025, tatakbo si Mayor again? I hope. Ako, pipilitin ko siya tumakbo. Para kung manalo siya, mabindicate siya sa mata ng bayan. Kasi tao lang ng Bamba na makakapag-usga niya. Kung gusto nila si Mayor, makikita natin yon. Hindi ang gobyerno pipigil sa kanya. Alangan namang, baka naman may malakas na kalaban, malakas sa gobyerno, ayaw nilang lumaban si Mayor, baka takot matalo. Okay, attorney. Iba ang politics, boss. Maraming salamat. And you're very cool to talk to. Maraming salamat po, attorney. Thank you. Salamat. Yes, sir. Thank you. Thank you po. Legal counsel po na ni Mayor Alice Guo, si attorney Stephen David. Ronda Pilipinas. Ang mahaba-haba pa yung kaso na yan at palagay ko kahit naka-break ang Senado, tuloy-tuloy pa rin yung magiging hearing dahil talagang sabi ko nga ay talagang kung mapapatunayan na Pilipino o hindi Pilipino ay talagang makaka-apekto yan sa buhay ng mga taga-Bamban at dun sa kanyang pagka-mayor. Oo, si Mayor Alice. Okay? Tuloy yung mga balita! Ronda Pilipinas. Ito sa tanang mga Cebuanos diha, mayad na kabuntagon sa inyuhang tanan.
Maanyagon og Malibayon na Food and Wine Festival mga Cebuano. Tama ba? Isma? Ayos! Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa babarating ninyong mga celebrations, siguradang mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Komeya. Mapa-anniversary, fiesta man yan, birthday man yan, o yung mga simpleng meriendahan lang. Tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Komeya Bihon, Komeya Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Komeya 3Q Bihon. Masarap talaga! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Ay, teka muna. Magbibingo plus muna ako. Ready na ba kayo? Mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address at 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawa pa lang ito ikalawang combination for today sa letrang I-19. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo! Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yan! 8 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Ay, magandang tanghali o magandang umaga sa lahat ng mga taga PCSO, ha? Sa mga nanonood at nakikinig sa atin, magandang araw po. Ayan, satellite office at specialty clinics ng PCSO, mas lumalawak po yan. Narito po ang isang special report. Para patunayan na ang bawat taya may kawang gawa, laging mayroong bagong programa ang PCSO. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO Medical Services Department, na patuloy nilang pinapalawak ang satellite office sa iba't ibang panig ng bansa para mas maraming mga Pilipino pa ang matulungan. Yung pong atin namang satellite clinic division, kami po may, yung po ang hawak po, kami po may hawak ng medicine donation program, yung ating medical and dental missions, at saka yung ating patient transport vehicles, yung kinikwento nyo kanina na door to door. Oo. Yun po yung ating pangatlo, yun po yung ating pharmacy laboratory, yung may hawak po na ating mga binibigay na mga gamot. At sa in the future, kaya inaayos na po namin na magkakaroon na rin po ng laboratory services ang PCSO. Wow! Mayroon na ring 11 specialty clinics ang PCSO. Ayun, sa ngayon, 11 na po ang ating specialty clinics. Ito na po yung mga natawag natin cardiology sa puso, endocrinology sa mga endocrine, yung mga sakit sa thyroid, sa diabetes, ENT, yung ears, nose, and throat, para sa mga specialista para sa tenga, leg, at saka sa throat, gastroenterology sa gastro, tinatawag natin yung mga GIT, gastrointestinal tract, yan, mga liver, pancreas, dinadaanan ng mga pagkain. Susunod po yung ating panglima naman ay yung nephrology, ito po yung sa kidneys. Meron tayong neurology and psychiatry sa mga sakit sa utak, sa mga nerves, saka yung obstetrics gynecology, alam niyo yan, sa mga buntis, sa matres ng babae. Ophthalmology po para sa mata, tapos may orthopedic po tayo sa mga buto, kasuan, pulmonology sa lungs, at saka urology sa daanan ng ating AM. Yun po yung kidneys, ureter, bladder.
At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, Alas Pilipinas men's team laglag na sa championship ng 2024 ABC Challenge Cup. Alamin natin sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tuluyan nang nagpaalam ang Alas Pilipinas Men's National Volleyball Team sa kanilang championship hunt matapos talunin kahapon ng host country Bahrain sa loob ng 3-set sweep, 18-25, 23-25 at 20-25 sa 2024 AVC Challenge Cup. Ito ang ikalawang sunod na talo ng Alas sa nasabing torneo matapos silang ungusan ng China sa kanilang opening match. Nagpakita man ng kisig at galing sina Owa Retamar, Mark Espejo, Jao Umandal, Kim Malabunga at Jay Disquitado, hindi pa rin naging sapat ito upang makalusot sila sa 2023 silver medalist ng ABC Challenge Cup. Matapos ang pagkatalong ito, nakafocus na ngayon sa classification stage ang Alas Pilipinas. Patibay Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Oh! Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama of the day. Patama quote of the day, ha? Patatamaan natin ang dapat tamaan. Ang ating patama quote of the day ay, may tao talaga na hindi kayang tanggapin ang pagkakamali niya. Tapos kung makakwento sa iba, siya ang feeling biktima. Oh, yan yung mga tinatawag na pa-victim. Oh, at si ano yan, ha? Kaya-kaya nilang magbaliktad, ha? At talent nila yan. Yung magbaliktad ng kwento, talent nila yan. Super talent nila yan. O hindi mo mamamalayan, siya na pala ang biktima, siya na pala ang kawawa, siya na pala inaapi. Kung malalaman mo yung buong istorya, siya pala ang nagsimula. Okay. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tatabayan na po ang lakas ng ulan. Lakas Ang tabayan na po ang susunod ng programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.